At nais ko pong magbigay ng maiksing exhortation at katuruan lamang patungkol sa banal na Espiritu. Yaman din lamang na ating inawit ang patungkol sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ang bawat mananampalataya ay kinakailangang makaranas ng persona at pagkilos ng banal na Espiritu. Anya po ba kayo? Sapagkat gayong taong ito at sa mga susunod pang mga taon at sa mga susunod pang panahon, walang ibang makapagbibigay sa atin ng pangunguna, kundi ang banal na Espiritu, ang pinaka-importanting persona sa balat ng lupa ngayon ay ang ikatlong persona ng iisang Diyos. At yan ang banal na Espiritu na ibinigay, ipinadala ng ating Panginoong Hesus. Mula nung siya ay umakyat sa langit, siya ay pumarito. Alam nyo, nag-celebrate tayo ng Christmas, hindi po ba? Pumarito siya, nagkatawang tao. Ngunit nung siya ay nabuhay na maguli, namatay siya at siya nabuhay na maguli, bago siya umakyat, nagbigay siya ng pangako. Hindi ko kayo iiwan, sabi niya. May isang persona akong ipapadala sa inyo. At yan ang banal na Espiritu. Ipinadala niya nga. At mula ngayon, ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin. Ang nakakalungkot, maraming mga mananampalataya ang hindi nila nare-realize at kinikilala na may banal na Espiritu na kumikilos. Ngayong hapon yan ang ating pag-aaralan. Maiksing panahon lang, tapos mananalangin po tayo. Sapagkat ito po ay foundational truth patungkol sa pangako. Sabi nga po natin ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng banal na Espiritu. Ang pangako na kung saan ay ipinadala ng ating Panginoong Hesus. At dapat ang lahat ng mananampalataya ay kinakailangang maranasan ito, matanggap ito, at makita ang pagkilos nito. Can you say amen? Magsisimula po ako sa Mateo Kapitulo 3, talatang 11. Ang sabi niya rito, ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo. Sabi nga po natin, bautismo. Alam niyo po, yung salitang bautismo ay napakamakapangyarihan yan sapagkat yan ay isa sa iniutos ng ating Panginoong Hesus. Ang salitang bautismo ay pagkapuspos. Kapag kayo binabautismuhan sa tubig, ano pong ginagawa sa inyo? Kayo ay inilulubog. Hanggang sa kayo ay, hanggang sa kayo ay mapuspos, hindi malunod, kundi mapuspos. Si Pastor Gam at sa kalusunod na Pastor Paul, baka, hindi, kaya po tayo dito sa New Life, ang ating pong bautismo ay lubog at hindi wisik. Bakit? Sapagkat ang tamang pamamaraan ng bautismo ay lubog. Bakit? Sapagkat ito ay saturation. Ito ay immersion. Ito ay ang pagpuspos, kumbaga ay ang kapunuan ng banal na Espiritu ay mararanasan natin. Kaya naman, ang sabi ng Panginoong Hesus, ni Juan Bautista dito, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo. Ibig sabihin, ilulubog kayo. Ibig sabihin, i-immerse kayo. Pupuspusin kayo ng Espiritu Santo at ng apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magdala ng kanyang sandalya. So, may bautismo sa tubig, pero may bautismo sa banal na Espiritu. At muli, ito ay isang pagkilos ng banal na Espiritu upang mapuspos po tayo. Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 4 hanggang 5, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sabi niya roon, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. So mayroong ipinangako ang Ama sa bawat mananampalataya. Ang sabi niya nga rito,
Si Juan na ay nagbabautismo sa tubig, ngunit hindi magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. May bautismo sa tubig at may bautismo sa Espiritu Santo. At ito po ay pangako na galing sa Ama. Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Nagkakatipon-tipon silang lahat sa isang lugar. Katulad ng ginagawa po natin ngayon, tayo po ay nagkakatipon-tipon sa lugar na ito. Amen. Nagkakatipon-tipon silang lahat sa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, at walang ano-ano, may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Verse 3, may nakita silang parang mga dilang apoy na dumadapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, at silang lahat, sabi natin silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Banal na Espiritu. So yung ipinangako ng Panginoong Hesus, sabi niya, manatili lang kayo sa Jerusalem. Huwag kayong lalabas doon. Hintayin nyo lang ang ipinangako ng Ama. At ano ang ipinangako ng Ama? Ang Banal na Espiritu. At ito nga yung araw na yun na kung saan ay ipinadala ng ating Panginoong Hesus ang Banal na Espiritu. Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 37 hanggang 39. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila ito. Ito yung mga tao na nakikinig doon sa mensahe ni Pedro pagkatapos ng Pentecostes, pagkatapos nilang mapuspos ng Banal na Espiritu. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo, sabi nga po natin, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Can you say amen? Ibig sabihin, kinakailangan manampalataya ka kay Jesus, kilalanin mo siya bilang tagapagligtas mo, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit maliban pa roon, meron ka pang dapat tanggapin. At ito ay ang Banal na Espiritu. May mga nagtuturo po kasi na ang bautismo sa Banal na Espiritu, ito ay tapos na. Binigay na ito sa first century Christian, sa church, sa Book of Acts. Hindi na ito dapat natin tinatanggap ngayon. Mali. Hindi po tama yon. Sapagkat ang sinasabi ng Banal na Kasulatan dito, maniwala kayo sa Panginoon, sabi ni Pedro, magpabautismo kayo sa kanyang pangalan at patatawarin kayo na verse 39, sapagkat ang pangako ng Banal na Espiritu ay para sa inyong mga anak sa susunod na henerasyon at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng panahon at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, kapag tumawag ka sa Panginoong Hesus, anumang lahi, anumang henerasyon, anumang panahon, kapag tumawag ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ikaw ay babautismohan ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ang Banal na Espiritu. Can you say amen? Mga Gawa, Kapitulo 8, talatang 14 hanggang 17, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo sila roon ni Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap sa Espiritu Santo. Bakit? Verse 16, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man. Sa kanila. Sila'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, saved na sila, Kristiyano na, born again na, nabaptizan na sa tubig. Pero, hindi pa sila nabaptizan ng Holy Spirit. So sabi ng mga apostoles, puntahan natin sila. Verse 17, ipinatong ni Pedro at ni Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at ano? Tumanggap. Sabi nga po natin, tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo.
tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay may buhay na walang hanggan. At ikaw ay maboborn again. Ngunit, isa pa na dapat mong tanggapin ay ang pagkilos at pagbautismo ng banal na Espiritu. Can you say amen? May kaligtasan ka at may buhay kang walang hanggan. Okay na yon. Pero kailangan mo ng empowerment sa pamumuhay mo dito sa lupa. Kailangan mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa iyo upang mamuhay ng maayos, maging patotoo, at maging instrumento ng Panginoon. Magawa, Kapitulo 9, talatang 17. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo. Ito po ang Apostol Pablo, na dating Saulo. At sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoon, ang Panginoong Jesus, na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. So si Pablo, nakakilala sa Panginoon, pero kinakailangan makatanggap din siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya siya ay ipinag-pray ni Ananias. Magawa 19, talatang 1 hanggang 7. Habang nasa Corinto si Apolos, kinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap niyo ba ang Espiritu Santo upang kayo ay sumampalataya? Hindi po. Hindi nga po namin narinig na may Espiritu Santo pala. Diba? May mga tao na naniniwala sa Ebanghelyo pero meron palang Espiritu Santo, no? Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan. Verse 4. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus. Ang dumarating na kasunod niya. Verse 5, nung narinig nila yon, nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumalang 12 lalaki nagpabautismo. So ibig sabihin, merong mga mananampalataya na nakarinig ng Ebanghelyo, ngunit hindi pa nila natatanggap ang pagkapuspos ng Banal na Espiritu, ang pagkabautismo sa Banal na Espiritu. So kailangan po natin magpabautismo sa Banal na Espiritu. Can you say amen? Now, kinakailangan nating tanggapin si Jesus upang tayo maligtas at magpabautismo sa tubig. Yan po ay isang pamamaraan upang tayo pumunta sa langit. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Kailangan mong tanggapin siya. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. At pag ikaw ay tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesus, kinakailangan kang magpabautismo sa tubig upang ipahayag mo na ikaw ay binago na ng Panginoon. Hindi yung babaguhin pa lang ng Panginoon, ha? Sapagkat ang nagpapabautismo ay hindi binabago ng Panginoon. Ang nagpapabautismo ay mga binago ng Panginoon dahil tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Yung mga nagpapabautismo sa tubig, kapahayagan kung paano sila binago ng Panginoon. Ngunit, may isa pang bautismo na dapat natanggapin natin at huwag nating kakaligtaan. Huwag niyong kalilimutan yon. Kailangan nyo yun. Lalo na dito sa lupa. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kailangan tayong mapuspos. Kinakailangan natin ng katalinuhan. So, ano ang rason, ano ang purpose ng pagkabautismo sa Banal na Espiritu? Bibigyan ko po kayo ng 3 mahalagang layunin ng bautismo sa Banal na Espiritu. Una, ang bautismo sa Banal na Espiritu ay pintuan para sa kapangyarihan at supernatural at milagro ng Panginoon. Ito'y gateway. Mula sa pagiging isang natural at normal, hindi ko naman sinasabing ikaw ay magiging abnormal, kundi ikaw ay lalakad sa supernatural. Can you say amen? May mga bagay
na gagawin mo ngayon na higit pa sa kakayanang panglaman, ikaw ngayon ay kikilos sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Sino po rito ang handang lumakad ayon sa Banal na Espiritu ngayong taong 2024? Glory to God. Kailangan po natin ng Banal na Espiritu. Bakit? It's a gateway to the supernatural. Acts or Gawa, Kapitulo 2, talatang 43 or 43. Nagkaroon ng takot ang bawat kaluluwa. At maraming kamanghamanghang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Anong ibig sabihin nun? Mula nung sila'y nabautismohan ng Banal na Espiritu, may mga kamanghamangha, may mga kababalaghan, may mga milagro, may mga tanda na nangyari sa kanila. Sino po rito ang gustong makaranas ng kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon sa buhay po ninyo? May mga karanasan kayong parang iiling na lang kayo. Grabe, supernatural ito. Supernatural itong breakthrough na ito ng finances na ito. Supernatural ang pagbayad sa utang na ito. Supernatural ang pagkilos ng Panginoon sa aking kalusugan. Supernatural ang pagkilos ng Panginoon sa aking pamilya. Well, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, yan ay nangyayari, hindi dahil ikaw ay si Superman, kundi dahil sa Banal na Espiritu, nakikilos ng supernatural sa buhay mo. Can you say amen? Ngayong taong ito, idinideklara natin sa pangalan ni Jesus ang mga kamangha-mangha, ang mga milagro, ang mga kababalaghan, mga bagay na hindi mo maintindihan. Yung 10 taon mo nang sinisingil na utang, biglang tumawag sa'yo at sinabi sa'yo, babayaran ko na ang utang ko sa'yo. Sorry ha, nalimutan ko 20 taon na. Hallelujah. Sino naniniwala dito na ang utang ay mababayaran na? Babayaran nila ang utang nila sa inyo at kayo rin magbabayad kayo ng utang. Hallelujah. Praise the Lord! Glory to God! Palapakan po natin ang Panginoon. Kamanghamangha. Kamanghamangha. Ngayong taong ito, yun yung mga magiging katagan ninyo. Kamanghamangha. Grabe. Yan, yung salita yun, Grabe si Lord. Sobra. Ayun pa isa. Grabe, sobra, ano pa? Magaling si Lord, ayan. Ano yung mga super, ano bang tawag doon? Superlative words sa Tagalog. Wow! Yun na lang, pinakamaiksi. Wow! Oh, Lord, wow! Wow! Nga nagpipray patungkol sa kanilang negosyo. Ano kaninang umaga talaga nag-prophesy po tayo ng breakthrough sa mga negosyo. Gawin nga po natin yan ngayong hapong ito. Sino po rito ang may negosyo, may mga business? Tumayo po kayong lahat. Tayo po kayo. Declare tayo ng breakthrough over your finances, businesses. May mga business kayo in Jesus' name. Glory to God. Kumonekta kayo, Huwag kayo sa akin humingi, sapagkat hindi ko kayo mabibigyan ng breakthrough. Kumonekta kayo sa Banal na Espiritu. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, I speak breakthrough over you this year in the name of Jesus. Maraming kamangha-mangha, mga bagay na hindi mo maintindihan sa iyong isipan, ngunit ang Diyos ay kikilos sa iyo at ang prosperity ng Panginoon ay sasambulat na lamang sa iyong harapan. At makikita mo kung gaano kikilos ang Panginoon sa iyo. I speak that over you right now in Jesus' name. In Jesus' name. May mga businesses dito hindi umuusad, no? Well, marami naman nakaranas ng hindi pag-usad last year. Pero itong taong ito, come on, declare it. This year will be advancement year, increase year, breakthrough year,
glorious year. Hallelujah. In Jesus' name, mga nangangailangan ng kliyente, bibigyan ka ng kliyente ng Panginoon. Hallelujah. I speak that over you in Jesus' name. Amen. Sige po. Receive niyo po yan, mga business people. Pwede na po tayong umupo. Mga single. Parang pinipilit mo yata ako, Pastor Heidi, hindi ko na. Para na. Hintayin naman natin ang Holy Spirit, di ba? Ayoko nagpipilit ng aking sasabihin lang, hindi naman pala sinasabi ng Holy Spirit. Pero sige nga, magdeklara tayo. Lahat ng mga single in Jesus' name, makakapag-asawa na. Ngayon din! Oh Lord. Di ba Camille, no? Makakatagpo ka ng tamang lalaki o babae para sa iyong buhay. Tamang tao. Lord, bahala ka na. Hindi ko alam kung pinilit ako ni Pastor Heidi, no? Glory to God. So lahat ng mga single sa staff, receive it in Jesus' name, okay? Pangalawa, okay? It's a gateway to the supernatural. Second, Magawa, Kapitulo 1, talatang 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sabi nga po natin, kapangyarihan. Power. That's sa original language po, dunamis. That's where dynamite came from. May pagsabog ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng dinamita o ng paputok. Na marami po naputokan ng kwitis, ano po. Pero, may kapangyarihan ng banal na spirito na mararanasan ang isang taong pinupuspos ng banal na spirito. You shall receive power, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi. Di ba may program na saksi, no? Saksi, no? Anyway, mga witnesses, kayo ay magiging, ano ba ang ibig sabihin ng witness or saksi? Siya ang nagpapatunay na totoo ang isang pangyayari o ang isang bagay. Pag nagharap ka ng isang witness sa court, ang judge o ang hukom ay sasabihin niya, patunayan mo ang sinasabi mo. Ito po, meron po akong saksi. Kayo na tumanggap ng pagkilos at pagpuspos ng banal na spirito, kayo ang mga saksi, kayo ang mga witness, kayo ang magpapatunay na totoo ang milagro ng Panginoon, totoo ang miracle ng Panginoon, totoo ang kilos ng Panginoon at ang mundo ay maniniwala. Totoo nga. Hindi ko ma-explain. Pero totoo nga. Nagpakita sa iyo ng MRI ang doktor, sabi, may tumor ka rito. Pero dahil ikaw ay naniniwala sa pagkilos ng banal na spirito, nagkaroon ng himala, bumalik ka sa doktor, sasabihin sa iyo ng doktor, hindi ko makita na ang tumor. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay saksi. Ikaw ay witness. Ikaw ang magpapatotoo. Merong kumikilos na mas mataas kaysa sa siyensa at yan ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Ang taong nakatanggap ng milagro, kahit na walang debate, kahit na walang pagpipilit, maniniwala sa iyo. Hindi nakukuha sa debate ang paniniwala sa Diyos. Nakukuha ito sa pagpapakita ng pagkilos ng banal na spirito sa buhay mo. Kaya naman, ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples, makaka-receive kayo ng kapangyarihan. At kayo ang magsasaksi, kayo ang mag-witness niya. So yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay dapat tumanggap ng pagpuspos or bautismo ng banal na spirito. At pangatlo, at panghuli, at tayo po ay magpapatuloy. At mananalangin po tayo. Pangatlo, Romans chapter 8, verse 26 to 27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong. Sino po ang hindi marunong? Tayo po. Hindi po tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't, ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. At dumaraing
na mga paraang hindi natin kayang sambitin. May mga panalangin na kulang ang iyong lingwahe, kulang ang iyong salita sa Tagalog, English, Bisaya, at tulad ng kinanta nga kanina ni Gay, no? Ano pa? Ilocano. Agpaspasalamat kami, Apo, dahil ito yung intag mo kanyami. Wala po. Is that enough? No, no. There are a lot of things that you need to utter, but you cannot utter it by your language. There's only one language that can utter that, and that is the language of the Spirit of God. Kaya naman, palapakan po natin ang Panginoon dyan. Kaya naman, kinakailangan natin tanggapin ang Banal na Espiritu upang, ang sabi niya rito, verse 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritong namamagitan para sa atin, ayon, sabi nga po natin, ayon sa kalooban ng Diyos. So, binigyan ka ng spiritual language na naka-align sa kalooban ng Panginoon. Dalawang aspeto para makapanalangin ka ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Jude, chapter 1, verse 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Manalangin, sabi nga po natin, manalangin sa Espiritu Santo. Ngayon, bigyan ko po kayo ng kaunting pagpapaliwanag patungkol sa pananalangin sa Banal na Espiritu Santo. Dalawa ang gamit po ng speaking in tongues. Isang devotional, which is for prayer, at isang exhortational, which is for encouragement. Ang sabi rin sa 1 Corinthians, chapter 14, verse 2, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos. Saan siya nakikipag-usap? Sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao. So kapag nagpipray ka in tongues, hindi ka nakikipag-usap sa tao. Nagpipray ka sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Banal na Espiritu. Mysteries, actually sa English, nang ibig sabihin, mga plano ng Diyos na hindi pa nare-reveal. So nagsasalita ka actually ng mga plano ng Diyos na hindi pa nakikita ng tao, ni naririnig ng tao. That's the power of praying in tongues. You are actually declaring mysteries. Meron din namang gamit ang speaking in tongues for exhortation. 1 Corinthians chapter 14, verse 11 to 13. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Oo nga naman, di ba? Pag nag-speaking in tongues ako, hindi mo maintindihan. Yamang naghahangad kayo ng kaloob ng Espiritu, sikapin yung sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Verse 13, dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang wika na bigyan siya ng kaloob para maipaliwanag ito. So halimbawa ako'y nagpipray in tongues o kaya ay nag-speak in tongues sa congregation at ito ay mensahe para sa congregation. Mananalangin ako ngayon sa Panginoon na dapat ito ay maipaliwanag para maintindihan ng iba. Sapagkat ito ay exhortational. Kung hindi ito exhortational, ay hindi ko na dapat ito ginagawa sa harapan ng tao. Ngayon, kapag tayo ay nananalangin sa lingwahe ng Espiritu Santo, nakikipag-usap tayo sa Diyos privately and corporately. Kaya dito sa church, pwede tayong corporately nagpipray in tongues, pero wag niyong papansinin yung katabi sapagkat hindi naman para sa iyo yon. Siya'y nakikipag-usap sa Diyos. Nandiyan po ba kayo? So hindi dapat ito maging parang malaking problema sa iyo. Sapagkat unang-una, hindi ito para sa iyo. Ito ay pananalangin sa Diyos. Can you say amen? Kaya pwede po tayo mag-speak in tongues in prayer as corporate. Pero pwede rin po tayo mag-pray in private. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Pero may mga bagay na kung saan nagpipray tayo in tongues, kinakailangan itong ipaliwanag, i-interpret.
At ito ay prophecia. Ito yung mga prophecy. Minsan, pag nagpipray ang isang tao in the Spirit, kinakailangan manalangin ka upang maipaliwanag ito. Minsan, naipapaliwanag ito hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng karanasan. Makikita mo na lamang, kaya pala ako nagpipray in tongues kaninang umaga dahil yung palang aking asawa nagdadrive ng motorcycle, biglang nagkaroon ako ng urgency na mag-pray. Imbis na siya ay maaksidente, siya ay iningatan ng Panginoon. May mga bagay na hindi nyo alam kung bakit nyo ipinagpipray, pero dahil may praying language kayo, ginagamit nyo ito upang protektahan ang inyong pamilya. Mga kapatid, makakala ninyo, ang praying in tongues ay isa lamang religious activity. It's for your protection and it is for your future. Can you say amen? Kaya dapat po tayong manalangin sa Espiritu. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Pastor Edwin, so paano ako makakatanggap ng bautismo sa Banal na Espiritu? Hindi ko pa nararanasan yun. Katulad kayo ng mga Samaritano na tumanggap ka sa Panginoong Jesus, pero hindi ko po naintindihan kung anong ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. Gusto ko maranasan. Sino po rito ang gusto makaranas ng pagkilos at pagkapuspos ng Banal na Espiritu? Amen? Purihin ang Panginoon. Ang gawin natin, ipagpipray natin. So, ang mga pastors nandito, kung nais mong tanggapin ang bautismo ng Banal na Espiritu, pwede po kayong pumunta dito sa harapan. Nagbigay ako ng verse, paano tanggapin. At pwede na po kayong pumunta sa harapan kung nais nyo. Lucas 11:9-13, sabi rito, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalo na, sabi nga po natin, lalo na, ang iyong amang nasa langit na magbibigay ng ano? Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Nais mo bang tanggapin ang Espiritu Santo? Mabautismuhan sa Kanya. Kung hindi ka pa nababautisman, sige lang po, dito lang po kayo at makaranas ng pagkapuspos ng Banal na Espiritu. Kailangan ninyo ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Sige po, mga nagpupuntahan, diyan po sa balcony. Bumaba po kayo. Hintayin po namin kayo. Kailangan ninyo ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Baba lang po kayo dito. Come on. Mga nais maka-receive ng baptism of the Holy Spirit. Ngayon ang araw ng iyong pagkakapuspos sa Banal na Espiritu. Ito ang panahon ng kamanghamanghang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hallelujah! Glory to God. Sige po, wag po kayong mahiya. Lalo na kung ito ang oras na kung saan ay kinakailangan nyo itong year na ito magkaroon ng transition from the natural to the supernatural. It's all by the Spirit of God. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Hili lang po kayo. Glory to God. Hallelujah. Sa mga nakatanggap na ng pagkapuspos ng Banal na Espiritu, tayo ay manalangin sa Espiritu. Come on, let's just pray in tongues right now. Kumonekta po kayo dito ngayon sa ginagawa ng Banal na Espiritu. Zobrobokoto, bromong, sakatabramanse. Lahat po kayo na nandyan, makatanggap ng, nakatanggap na, no? Napuspos na kayo ng Banal na Espiritu. Well, let's just pray in the Holy Ghost right now. Sobrebakatabramaste. Se la 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 bakapapaparamas. Sukoto do 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 brobonse. Glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kayo na nandito sa harapan, tingnan niyo po ako. Paano niyo po matatanggap ang Banal na Espiritu? Sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? It's all by faith. Okay? It's not coming from us, hindi po sa tao, kundi sa Panginoong Jesus. No? Kaya, hingin natin sa Panginoong Jesus ito. Ngayon, kapag nanalangin tayo, sumabay kayo sa akin sa panalangin, gawin yung panalangin ito.
Ganun din ang ginawa nyo nung kayo tumanggap sa Panginoon. Tinanggap nyo sa pamamagitan ng pananampalataya. So tatanggapin natin ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sumunod kayo sa akin sa panalangin ito. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Binigay mo si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman dinideklara ko, si Jesus ay aking Panginoon, ay aking tagapagligtas. At gayon, Jesus, nais kong tanggapin ang iyong ipinangako sa lahat ng mga disipulo, sa lahat ng mga nanampalataya sa iyo. Pangako mo na ipagkakaloob mo ang Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya at tatawag sa iyo. Ngayong hapong ito, hinihiling ko, bautismuhan mo po ako ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay tinatanggap ko ngayon. Ang Banal na Espiritu ay tinatanggap ko ang kanyang kapuspusan ngayon. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon, ibukan nyo ang inyong bibig, magpuri kayo sa Panginoon hanggang sa may lumabas na isang lingwaheng galing sa langit. Habang kayo ay pinagpipray ng mga leaders. Hallelujah. So, bravo ko, to bromonse. So, larabaka, papaparamanse. So, lododobrobo ko, to bromonse, ketebrebende. So, lododobrobo ko. Ibuka ang bibig. Huwag pigilan. May mga sounds na nais lumabas. Huwag nyo pong pipigilan yan. Nandyan yan sa iyong puso. Nandyan yan sa iyong belly. It has to overflow. Hallelujah. Sobra makata bramase. Purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Solarabaka bababarabase ketebrebes. There you go. There you go. There you go. Come on. Just continue that. Continue that language. Now the Spirit of God. The Spirit of God is coming upon you. Sobramon gelerebrebe ketebrebeste. Solarababababase ketebrebese. Solarababababase. The language of heaven is coming upon you right now. The Spirit of the living God is coming upon you right now. There's fire! 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 Ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Yes, 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 yes. So la rabaka papa para baso to brobo sekete bremende. Yeda la rabaka papa para basiera la rabaka papa. You receive it. Come on, just continue. Pagpatuloy niyo lang, huwag niyong pigilan yan. Sige lang, huwag niyong pigilan. Release niyo lang yan. So la rabaka papa para basere de brebe. There you go, there you go. You receive it right now. So la rabaka papa para base. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Hallelujah. Holy Spirit, come to your people. Fall upon your people. Fill your people right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Glory to God. Zoko brobon. Seketabramanse. Torobokototobrobonse. Hallelujah. Patuloy po lang kayo mag-pray. Sige lang po, ituloy niya lang po. Yung mga nandyan sa mga upuan, sino po rito gusto pang mapuno at mapuspos ng Banal na Espiritu? Mga nais pang mapuspos ng Banal na Espiritu, you want to continue to be filled by the Spirit of God. Taas niyo po ang inyong kamay. In the name of Jesus, let there be filled. Hallelujah. Filled by the Spirit of God. Glory to God. Filled by the Spirit of God. At the balcony, receive it. Filled by the Spirit of God. Fire by the Spirit of God. Fire by the Spirit of God. Glory, glory, glory. You're welcome in this place. You're welcome in my life. Sige po, tuloy na po prayer. Glory to God.
Ang apoy ng banal na Espiritu ay kumikilos sa bawat mananampalataya sa lugar na ito ngayon. Volleyball, reka, tatatabraba, kumikilos ang apoy ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu. Hallelujah! You will never be the same again. You will never be the same again. You will never be the same again. Ha! Go! Kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kumikilos ngayon sa lugar na ito. Tinatanggap mo, Panginoon, ang iyong pagkilos. Glory, 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 glory. Glory to God. Sige po. Just continue to be filled. Punayin niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, ng iyong kapangyarihan. Oh! Every life, every flesh in this place and even online. Oh, fresh and filling, freshness, fresh anointing of the Spirit of God. He is the Spirit of wisdom. Siya ang Espiritu ng karunungan, ng kaalaman. Siya ang Espiritu ng kapangyarihan. Siya ang Espiritu ng pagpapayo. Siya ang Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos at banal na pagkatakot ang pumuspos sa iyo. Hallelujah, fresh and filling, fresh. Fire of the Spirit, ang apoy ng banal na Espiritu na mag-ignite, mag-uumapaw at patuloy na mag-uumapoy sa iyo. Hallelujah God. Purihin ng Panginoon. Sora Brandes Seterede. At kaya magpapatuloy si Pastor Cox at si Sister Pearl to pray for families. Hallelujah. Kung tapos na po kayong manalangin sa harap, kung maaari po kayong pumunta kung nasa ng inyong mga pamilya. And if you can hold the hands of the family members that you are with. Alam niyo po, even this morning na tayo nagkakaroon ng praise and prayer, at hindi lang po dito, even sa ating mga generational services. Kanina habang iniisip ang salitang pamilya, I can't help but think of legacy. Alam nyo ba, the enemy is trying his best to attack families. At kailangan nating malaman yon. Why is the enemy trying its best to attack families? Dahil ina-attack niya po ang legacy of faith. Ang maaari nating mapasa sa mga henerasyon na susunod sa atin. So ngayon, sa mga kapamilya na katabi nyo, tayo mananalangin. Mananalangin para sa preservation at protection sa ating mga pamilya. At kung maaari lang na kung kayo man ay nag-iisa ngayon at ang inyong mga pamilya ay nasa ibang lugar, maaring maalala nyo din sila. And you are praying in the Spirit. Alam nyo po, walang distansya ang panalangin.
Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa relationship na itinalaga mo sa aming buhay. Families that we were born into. And we pray right now for protection and preservation sa bawat pamilya na naririto ngayon. Every family that is represented, not just in this service, ngunit sa buong New Life, even those who are watching online, kahit na yung mga nandito sa unang pagkakataon, Father, we pray for every family to be preserved and protected. Ang inyong pangako, ang inyong mga purposes sa bawat pamilya, we declare that it will prevail, that no weapon formed against every member of the family shall ever prosper in the name of Jesus. And even right now, Lord God, pinapanalangin din po namin ang bawat relasyon ng ama sa anak, ng ina sa anak, ng bawat magkakapatid, mga pinsan, mga kamag-anak, pinapanalangin po namin na ang inyong design for relationship will prevail. Hindi sa kung ano ang binabato sa amin ng kaaway, hindi dahil sa kung ano man ang napagdaanan namin sa nakaraan. Panginoon, only your design for families will prevail. At pinapanalangin din namin ang bawat ama at ina na tumatayong pillars ng bawat pamilya. Panginoon, pinapanalangin namin na they would daily be grounded and established in their identity in you. Na kung ano man ang legacy na ipinapasa nila sa kanilang mga anak, sa mga generations behind them, it will be according to who you are, according to what you have done and who they have become because of you. We pray for strong men, strong husbands, strong fathers, strong women, strong mothers, and strong wives. Strong in the Lord. We pray that over them. And even, Lord God, for those who are journeying as single parents, we remember them. You see them, God. Alam mo kung anong sitwasyon ang meron sila. At maraming salamat, Panginoon, that you are the lover of their souls. Pinapaalala nyo sa hapon na ito na ikaw ang nagbibigay ng completeness sa kanilang buhay. Kahit anuman ang season na meron silang sa panahon na ito. Maraming salamat, Panginoon. We declare for every family to be built, rooted, and grounded in your word, in your love, in their identity in you. We declare that every family is unshakable in the truth of who you are. In Jesus' name. Amen. Pagpatuloy po natin ipagdasal ang mga generations. Diba? Kaya nga pinagdasal natin ang mga pamilya dahil anong nire-represent niya? Yung susunod. Right? Ang mga henerasyon na susunod sa atin. Diba? Yung mga nakatanggap kanina ng Holy Spirit dito, diba? That's good na natanggap nyo. Pero ano yung makikita sa atin? Dahil meron niyang fruit. Tama po ba? Ang Holy Spirit sa atin ay meron nakikita siya. We are witnesses. Amen? And sino ba, kanino ba tayo unang magiging witness, kundi sa mga nakapaligid sa atin. Kaya pagdadasal po natin, ang mga henerasyon na susunod. Diba? Na hindi lang ito magsistay sa atin. Hindi lang ito totoo sa atin. Pero paano naman yung mga susunod sa atin? Gaano ito magiging katotoo sa kanila? Meron pong makakatulong kung makikita nila yon sa atin din. Di po ba? So, taas natin ang ating mga kamay. Kung kasama niyo po ang mga anak niyo, you can lay your hands on them, you can, or remember them right now. Maybe they're in Midpoint or Wonder League. Right? Panginoon, salamat. Salamat na ikaw ay Diyos ng mga henerasyon. Hindi lang Diyos namin, pero Diyos ka ng mga anak namin, mga apo namin, the generations that follow. Salamat, Panginoon, na ang plano mo ay hindi lang para sa isang henerasyon. Ang plano mo ay para sa lahat ng henerasyon. Kaya, Panginoon, salamat na ang iyong salita,
ito hindi lang totoo para sa nakaraan or para sa ngayon, pero kahit sa hinaharap, Panginoon, ito ay totoo at ito ay applicable sa lahat. Kaya, Panginoon, dinideklara namin ang iyong salita sa lahat ng henerasyon, sa mga bata, kahit sa mga hindi pa pinapanganak, dinideklara namin, Panginoon, na ikaw ay magiging totoo sa kanila. Dahil ikaw ay Diyos, at ikaw ay totoo, at ikaw ay makapangyarihan. And you are outside time, God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Patuloy po natin ipanalangin ang ating bansa. Hallelujah, God. Sa iyong pagkilos sa aming Ama, sa bawat pamilya at sa bawat generation, tinataas na rin namin sa iyo ang iyong bansang Pilipinas. Aming Ama, salamat na ipinanganak po kami sa bayang ito. Salamat na ang bayang ito ay pinagkatiwala mo sa amin. At sa iyong kapangyarihan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa amin at pupuspo sa amin, amin pong kinocommit sa iyo ang iyong bayang Pilipinas sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. At ang mga New Life Churches, Panginoon, na iyong itinanim at patuloy pang pinapalago. At hindi lang sa bayang ito ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang nasyon na pinagtayuan mo ng New Life. Aming Ama, ang dalangin namin sa iyong pagkilos sa bawat sambahayan at bawat generasyon, marami pang pag-aani ng kaluluwa ang magaganap, sapagkat ang pag-aani ng kaluluwa ay nagaganap sa aming tahanan, at ito po, Panginoon, ay aagos, dadaloy at mag-uumapaw sa bawat isla, bayan, bawat siyudad, Panginoong Yesus, na kinaroroonan ng bawat iglesia ng New Life. At salamat, Panginoon, na marami pang mga mananampalataya ang ipapanganak sa iyong kaharian. At maraming salamat na ang paglago, Panginoon, sa pamamagitan at kapangyarihan ng iyong ebanghelyo, ang patuloy na pangangaral na may kapangyarihan at patuloy na manifestasyon ng kagalingan, Panginoon, kalayaan mula sa kasalanan at pagtanggap sa mabuting balita, O Panginoong Yesus, na iyong ginawa sa krus ay patuloy pong mailaganap sa iyong bayang Pilipinas, sa iyong bansang Pilipinas at marami pang bansa na pinagkatiwala mo para sa New Life, Panginoon. At salamat na sa bawat paglago ng iyong mga anak dito sa tahanang ito na ngayon ay amin pong nire-represent. Marami pang buhay ang iyong kakatagpuin. Marami pang buhay ang magbabago at iyong hipuin, Panginoon, sapagkat ang aming encounter sa inyo ay magbubunga pa ng mas maraming encounters, Panginoon, para sa kaligtasan. Salamat aming Panginoong Jesus sapagkat ang Pilipinas ay sa iyo. At ang mga bansang itinilaga mo para sa amin, tinatanggap po ito ng New Life, Panginoon, sapagkat marami pang bansa ang patuloy na makakatanggap ng kaligtasan mula sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang banal mong pangalan. Lahat ng tumatanggap sa bawat panalangin mula pa noong umpisa sa gawain ito ay magsabi ng Amen, 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 Amen.